Sumainyo ang Panginoon. Hindi na ako medyo alilaw-ilaw ng konti. So bahagi yun, no? Ngayon ay tulad ng pinamanig natin, ika-4 na araw ng ating nobinaryo sa karangalan ng mapanganakan ni Jesus at kabisahan din ng mahal na Birhen ng Bilanggo. So si Maria rin po ito. Sabi na natin iba't ibang tawag lang natin. Tulad ng mahal na Birhen ng Candelaria, mahal na Birhen ng Natividad, mahal na Birhen ng Dolores de Turumba, mahal na Birhen ng Fatima. Yan yung mga pangalan na ibinigay natin sa mahal na Birhen Maria. So bahagi yun na ipinaglibang natin ngayong araw na ito ang kanyang kabisahan at nais natin pagpililayan. Ito, bahagi rin ng ating paghahanda sa dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagkaroon ng kaganapan nung siya iniluwan ni Maria. So bahagi mo, sabi nga natin, maliwanag na malaki yung lugar na ipinakita ni Maria. Bakit? Kasi sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng kaganapan ang tinatawag natin Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Bahagi yun. Kaya pagkakataon din yung ating devotion, sabi na ko natin, ay may mga pagkakalang Father, bakit hindi nakasama sa Intramuros, no? Ang mahal na Birhen ng Bilanggo, no? So bahagi yun. Well, sana po makita natin na na yun ay kaya tayo nagpupunta rito doon, noon, panahon na kasi inimbitahan tayo. No? Ngayon, medyo nagbago kasi yung kanilang pamantayan. Kasi tayo imbitado lang tayo. Hindi pwede pumunta tayo roon nang wala tayong imbitasyon. No? So hindi pwede isipin natin yung ating sarili. Kasi bago mag-pandemya, kasama tayo. Pero gawa ng pandemya, bawal ang posisyon, bawal ang public gathering, kaya nagiging pagkatapos ng pandemya, nag-resume, kaya lamang nagdagdag sila ng requirement para makasama. Ano yung sinasama lamang? Yung tinatawag natin canonically crown. Canonically crown. So katulad mo ng mahal na Birhen ng Dolores de Turumba, lately lang din naman ng canonically crown, no? Yung mahal na Birhen ng Lourdes ng Turumba. So bahagi yun, no? Na makita mo natin pero hindi tayo nakakasama yun. Yun ay sa imbitasyon ng Archdiocese of Manila and the Office of Tourism of the City of Manila, no? Na ginagawa every first Sunday of December. E siguro sabihin natin, Father, impact canonical ground natin. Madali lang ako manutusin. No? Kaya naman, sabi nga mo natin, nasaan ang liboto? No? Nasaan ang devotion natin? Bahagi yun. Paano yung pagpunta natin sa Intramuros? Well, devoto yun. Kaya naman, sabi nga natin, no? Yun ay yung invitation lang ang kinakailangan na devoto mismo na narito sa pangil na nakikita natin. Alam naman natin maraming kwento kung bakit nagpupunta sa Grand Marian Procession sa Intramuros. No? So bahagi yun. Hindi mo na bubungkatin yun. Pero ang hinahanap sa atin ay mga devoto. No?
kinakailangan natin. Kaya nga, kahit na bago dumating yung pandemya, isa ko yun sa nakita ko, wala rin tayong tinatawag na organic o local devotion bilang isang komunidad. Bilang isang komunidad. Mayroong nagpunta na, demonyo ako niya kasi binigyan ako ng anak. Well, individual yun. Pero yung bahagi yun ng personal, ng community, yun ang kailangan natin. Kaya nga, kahit na naman pa man, inilusan na namin yung first Saturday devotion. Yung unang Sabado, na kung saan, kasi usually kapag Saturday, nagmimisa tayo ng 6. Pero first Saturday, ang ginagawa natin ay 6 o'clock, nagpo-position muna tayo. And then, nagpupunta tayo sa mga kapilya ng ating mga barangay. Kahit na walang kapilya, nakapunta na nga tayo dito banda sa firing range. At doon tayo nag-misa. Nakarating na nga tayo ng Kalalan. So, bahagi ko, 3 beses na ang tutusin. So, pagkakataon na kung saan ay tayo ay pagninilay. Pero sana po, yun ang bigyan natin. Kasi mayroon na sabihin na, ito yung devotion natin sa Intramuros. Baka tayo mapahiya lamang. Hindi pwede natin sabihin sapagkat maraming Marian images na nasa Intramuros. Pwede nilang sabihin na hindi dito yan. Kaya, yun yung nais natin bigyan ng pagkapahalaga. Lumalim ang ating devotion sa mahal na Birhen Maria. Sa babaeng pamaraan, una, kasi kung minsan makita natin huwag natin ipangalan yung mga pagkaunawa na walang basihan sa katotohanan. Para lamang mapalago ang devotion. Katulad ng pamamaraan na yung image natin ay bigay ng isang hari ng Espanya. So, bahagi mo yun. Well, historically, medyo may question na po yan. Siguro pwede namin sabihin na, legend, alaman, yun ang paniniwala natin, but not historically. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng nakapatong yung ating pundasyon sa isang hindi maliwanag na katotohanan. Kasi, alam mo, kapag sinabi na, ang bigay ng hari yan, nasaan ang prueba natin? Kapag nagbigay yung hari, may proof of authenticity yan, may sulat yan, may degree yan. Hindi ho basta-basta nagbibigay ang hari. At pwedeng lahat ay pwedeng magsabi natin, bigay yan ng hari, bigay yan ng papa. Anything for, sabi na natin, gumawa ng kwento. Kaya pwede natin sabihin, legend, alaman. Pero not historically. Why? There is no historical proof. Bahagi yun. Kasi bakit mo kumanalo yun? Kasi the whole devotion will crumble. Ano sasabihin? Gumagawa kayo ng kwento-kwento lang. Hindi naman totoo. Then, maapektuhan ang buong devotion. Naalim, hindi naman totoo yun . Pero isang elemento lang. Kaya anong ibig sabihin? Huwag na natin isama yung elemento na yan na wala tayong maliwanag na basihan. Ano yung maliwanag? May nagbigay ng image. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Kung sino, ay hindi natin alam. Siguro, kailangan nyo ng mas malawak ng pag-research. Pero maliwanag mo yun. Yun ang masasabi natin. May nagbigay ng imahe ng mahal na Birhen ng Dilago. At most probably, galing si Spain. Kasi na, doon may malakas na devotion ang mahal na Birhen ng Dilago. So, pero yun,
Huwag natin panghahawakan ang isang katutuo ng isang bagay na wala maliwanag na basihan. Huwag tayo maniwala pa sa sasabi-sabi. Bahagi yun. Ayon na sa ating devotion. Kasi bakit? Yung pinaligahan natin na yun, katotohanan ng alin, ng pagliligtas ng Diyos, na alin, na ang Diyos ay sumasa atin. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel, na ninais ng Diyos na si Maria, ang sabi nga natin ay maging tagapagdala kay Jesus. At yun ay pagpapakilala ng alinang patuloy na hamon sa bawat isa. Kaya may kinis natin sa mga nilang bilog. Tapos nandun yung isang sabi. Bakit? Simbolo yun ng alin o. Hindi lang o. Kunin na rin yung sinapupunan ni Maria. Bahagi yun. Hindi lang sa loob ng siyang na buwan. Ngunit ang buong buhay ni Maria ay isang pagtanggap kay Jesus. Katawan at Espiritu. At hindi lamang kay Maria, no? Huwag namin kalimutan, para sa bawat isa sa atin, ninais si Maria na maging daluyan siya ng biyaya upang tayo rin ay tunay na maramdaman natin na ang Diyos ay sumasa atin. Lalong-lalo saan? Sabi nga natin, kung minsan, hindi natin napapansin, no? Saan? Sa komunyon, sa banal ng pagdiriwang ng misa. No? Tinatanggap namin sa Jesus. Katawan ng Espiritu. So, bahagi yun. Kaya nga, no? Tanggapin natin si Jesus sa banal na Eucharistia. As long as, maliban lamang sa dalawang handang, yung pinaalala ko, ano yung dalawang handang? Yung kasalanan malaki. Mortal sin. Ano yung kasalanan malaki? Yung labag sa sampung utos ng Diyos. Yun yung kasalanan malaki. So kapag may nagkasalang malaki, anong gagawin para makatanggap ng mangumpisal? No, nagkaroon inaanas natin kapag kumpisal ng bayan. Kung kahit mo sabihin ninyo, no, gusto nyo mga komunyon, kaya lamang may nakikita kayong kasalang malaki, no? Gusto nyo mga umpisal. Alam nyo, nung ako yung bago dumating dito, bago pa lang ako, nung ako yung dumating dito, ay ako yung nagpapakumpisal before the mass doon sa pamparokyang simbahan. Wala namang lumalapit. Kaya, kung sa tingin nyo, gusto nyo mga umpisal, makita nyo ako dyan, bago mag-misa o pagkatapos ng misa, eh pwede ko kayo mag-umpisa rin. Bagaman, mayroon tayong schedule for, sabi nga natin, sa panahon ng sigbang gabi at panahon ng Kwaresma at panahon ng Advento. Pero, if you feel the urge to confess, ay tawagin nyo lang ako. Maaaring mag-schedule din kayo sa sekretary. Ang bigyan dyan. Pag nakikita nyo ako sa tabi-tabi, gusto nyo mag-umpisa. Pero yun, pangalawa ay alin, yung Eucharistic fasting, yung isang oras na hindi pagkain o pag-inom, maliban lamang ng tubig. So kapag kayo ay isang oras na uminom ng palamig, hindi kayo pwedeng mag-komunyon. So tubig lang, 1 hour lang naman na day. So bahagi yun. At sana maramdaman natin alin, ang Diyos ay sumasa atin. At ano yung impact nito? Malaki po yung tusin ng biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos. Kasi kapag tayo nagkasala, kung isang sinasabi natin, pasensya lang po, tao lang. Hindi ka lang tao, no? Anak ka ng Diyos. No? At sumasa iyo ang Panginoon, yun ang pag-uubunan natin ang lakas upang harapin ang hamon ng daigdig na ito upang makalaban tayo ng patas sa mundong ginagalawa natin. Kinakailangan natin ang Diyos na sumasa atin. Kaya mahalaga natin, every Sunday, sabi ko nga, every time na magdiriwang kayo ng misa, kapag walang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. Tanggapin ninyo
ang Diyos na nagliligtas